So, good day everyone. I am Sheena Gail Bernal and today I will be discussing the scoring and interpretation of Raven's progressive matrices. So, first is the scoring. The first is the raw score, the number of correct answers you get on the test. So, ang raw score ay ito yung bilang ng mga taong na nasagot mong tama sa isang quiz. So, ito ang pinakasimpleng paraan para sukatin ang iyong performance sa test, kaya't madalas itong ginagamit bilang base o basihan ng iyong kakayahan. So, the second is the percentile rank. This compares your raw score to a standardized norm group. A percentile rank of 80 means you scored higher than 80% of people in the group. So, the percentile rank ay nagko-compare ng iyong raw score sa isang standardized norm group. So, for example, kung may percentile rank ka na 80, nangangahulugan ito na mas mataas ang iyong score sa 80% ng mga taong grupong iyon. So, pinapakita nito kung paano ka nag-perform kumpara sa iba. So, next is the standard scores. So, these scores like Z-scores or IQ scores compare performance to the average score and standard deviation of the norm group. A higher standard score indicates better performance. Many RPM versions provide an estimated IQ score based on the standard score. So, ito naman sa standard score is tulad na yun nga, Z-score or IQ, ay nag-compare yung performance sa average score at standard deviation ng norm. So, mas mataas ang standard score ay nangangahulugang mas maganda ang iyong performance. Madalas, nagbibigay ang mga RPM versions ng estimated IQ scores batay sa standard score na ito. So, the next is 10 scores. So, this is the standard 10, like 10, T-E-N, 10 scores, each representing a range of standard scores. They offer a more concise way to categorize performance level. So, here naman is ay mga standard ng 10 scores na kumakatawan sa isang range ng standard score. Nagbibigay ito ng mas maiksi at madaling paraan para i-categorize ang mga performance levels. Kaya, mas madaling maintindihan kung saan ka belong dito, ganon. So, the next is, yun ang apat na scoring sa Raven's progressive matrices. So, let's proceed to interpretation. The first sa interpretation is the norm group. Your score is always relative to a specific group of people, which is the norm group. Now, the meaning of your score depends on the age, education, and other characteristics of the norm group. So, based naman sa norm group, ito yung score ay palaging relative sa isang specific group of people na tinatawag na norm group nga. So, ang meaning nito, ang iyong score ay nakadepende sa edad, education at iba pang katangian ng grupong ito. Kaya mahalaga isaalang-alang ang mga concepts. The second sa interpretation is the test version. Different versions of the RPM, standard, advanced, scholar, etc. have different difficulties levels and norm groups. Scores on different versions can be directly compared. So, here's the test versions. May iba't ibang versions ng RPM, which is yung yung standard, advanced, scholar, and etc. Na may iba't ibang silang level ng hirap at ng norm groups, ng mga groups. Hindi mo maihahambing ng direct ang scores mula sa iba't ibang versions dahil iba-iba ang mga ito sa difficulty at context. So, the third one sa interpretation is the individual factors. So, things like motivation, tests, anxiety, and even the testing environment can affect your performance. One score doesn't tell the whole story about your cognitive abilities. So, here naman sa individual factors, may mga bagay tulad ng motivation, yun nga,
motivation, test anxiety, at kahit ang testing environment na maka-affect sa isang performance. Isang score lang ang hindi nagbibigay ng buong larawan. So, tungkol sa iyong cognitive abilities. Kaya dapat, isaalang-alang ay ang iba pang factor. So, the last is the context. So, the RPM score should be considered alongside other information about you, like your educational history, medical history, and performance on other cognitive tests. It's just one piece of the puzzle in understanding your cognitive functioning. So, here naman sa context is, ang RPM score ay dapat tingnan kasama ng iba pang information tungkol sa iyo. Gaya ng iyong educational history nga doon, medical history, gano'n, performance mo sa ibang cognitive task. Isa lamang ang bahagi na kabuuan para maintindihan ang iyong cognitive functioning. So, ang summary nitong scoring and interpretation ay para ma-interpret ng tama ang score sa Raven's progressive matrices, kailangan nating tingnan ng mabuting specific version of test. So, kung sino ang ginamit na reference group at kung ano ang sitwasyon ng mga tao na kumuha ng test, ang score ay nagbibigay ng informasyon, nagbibigay ito ng important details tungkol sa ang kakayahan ng tao sa abstract reasoning. So, pero hindi dapat i-interpret ng mag-isa. Kailangan ng isang professional na mag-i-interpret ng mga result at magbigay ng mas malawak na pagsusuri sa cognitive functioning ng tao. And that's all for my part. Thank you for listening.